day mga dudes, kamusta? Welcome sa aking channel. So today, mag-i-install kami ng spandrel. Doon ito sa pinalitan ko ng bubong. Bali, pina-estimate na rin nila yung kisame nila sa labas. At ang gusto nila ipakabit ay spandrel. So nagkasundo na kami sa price. Order na, nakuha na namin yung spandrel na ikakabit. At ngayon nga, i-install na namin. At ngayon, may makakasama tayong bagong helper. At panoorin nyo to para makita nyo kung sino yung mga kasama natin sa pag-install ng spandrel. Kaya umpisa na natin. Let's go! Mahaba na rivets. Buksan mo na pa rin. Hindi ito ba yung mahaba mo? Sa baba. Daw wala akong ganito. Hello po boss, good morning po. Akit lang. Hindi, wala pa naman eh. Ito sir, okay lang po sir. Kung mama. So ayun, naikabit ko na yung bracket ng mga time na to saka yung wall angle sa dito sa dulo. Bali, humingi na ako ng spandrel, kakabit ko na sana. Kaya lang nung ikakabit ko na, ayan, tingnan natin. Tingnan nyo yung nangyari. Ayan, kapos. Hindi ko kasi nasukat tong area na to. Hanggang gitna lang ako nagsukat.
which is 95 cm. Pero dito sa dulo is 110 cm. 110 cm. So, ayun, napangiti na lang ako kasi mali ko to. Ayan, lesson learned. Hindi kasi sinukat. Kaya pagka nagsukat tayo, ayan, dapat sukatin natin lahat para hindi tayo kapusin sa sukat. Pero ngayon lang nangyari sa akin to, ayan, na mali kasi hindi ko nga sinukat. Kaya ayun, dapat bago talaga pagkagagawa tayo, sukatin natin ng maayos para tama yung ikakabit natin, tama yung sukat. Kaya ayan, tuloy, nagkaroon kami ng problema. O-order kami ng panibago ngayon. Aantayin pa namin yon bago tuloy-tuloy na maikabit yung spandrel. Kaya, yun. Isang lesson sa akin to ngayon. Kaya ngayon, ginawa ko na lang muna yung kanilang kuryente. Ayan yung wire, nandito sa may kusina. Tapos, pinabawasan nila. Kasi nakaliliko po siya papunta doon sa likod ko, sa may kusina na yun. Then, pabalik dito sa harap kung saan nandun yung kanilang kontador. Kaya ngayon, pinaputulan nila. Tapos, ayan, binabalot ko ng tape para safe tayo, hindi tayo makuryente. Para pagka nilapit ko dun sa kontador, hindi tayo makuryente. Ayan. Ngayon, kukonek na natin to sa kontador. Kailangan lang hatakin at itali. At ayan, dito kinokonek ko na sa kanilang kontador. Inaayos ko lang yung connection. Binalatan ko yung wire. Then pinagbuhol natin para mabalik yung kanilang kuryente. So, ayan, tapos ko nang gawin yung kanilang kuryente. Bali, nag-add din pala ako ng wire para sa ilaw dito sa kusina. Ayan, kung nakikita nyo yung kulay blue na wire. At nakatap yan dun sa ilaw nila dun sa tapat ng pinto. Bali, single switch lang. Pag binuksan yung switch doon sa may malapit sa pintuan nila, iilaw na rin dito sa may kusina. Ayan, kung nakikita nyo yung ilaw sa may malapit sa pinto.
So ayan, lagpas kalahati na yung nakakabitan namin ng spandrel. At ayan, kung makikita nyo, nilagyan ko ng metal paring at nilagyan natin ng tukod yung lagyan natin ng brace yung metal paring para hindi siya gagalaw at nakakapit siya dun sa kahoy para matibay yung frame ng ating spandrel. Wala kasing sinepa to, kaya yun yung pinaka-sinepa niya. Ayan, yung metal paring. Bali, cover na lang natin yan ng fascia cover. Kaya lang may ano lang dito eh. Dito na ba? Ano lang kamera? Against the light. Puno ko na, puno. So ayan, tapos na kaming magkabit ng spandrel at ito na yung finished product. Ito na yung na-install natin. At hanggang dito na lang mga dudes. See you again sa mga susunod nating gagawin. Maraming salamat. Bye bye. God bless and stay safe.